Hello to all of you guys. Doon sa mga estudyante natin na nahihirapan na gumamit ng calculator sa lalong-lalo na sa polynomial function. So, mayroon tayong video about doon. So, panoorin nyo guys. So, sigurado may matututunan kayo. So, malaking tulong pag mayroon kayong scientific calculator. Lalong-lalo na pag mayroon kayong kunting kaalaman kung paano ito'y gamitin. Kasi pag nag-take naman kayo ng board exam or any board exam pagdating ng panahon, so magagamit nyo yan. So mapapadali ang pag-solve nyo, lalong-lalo na pag about quadratic equation, polynomial functions. So malaking tulong pag problem solving yan. So madali nyong makuha pag alam nyo kung paano i-operate yung calculator nyo. So yun ay ituturo ni Sir Sixto o Sir Ipaga. So samahan nyo ako guys. So aking ipapakita sa inyo kung how to use the calculator in solving quadratic equation or polynomial functions. Tara guys, let's start. I'm the one, could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? Ituturo ko ngayon sa inyo kung paano mag-solve ng quadratic equation or polynomial function gamit ang calculator. Ito ang recommended kong calculator. So ang model niya Casio FX991ES Plus. Kung bibili kayo ng calculator, ang una nyong titingnan yung mode. So yan po ang model. May bago tayo, black then white ang kulay niya. So ang nakikita nyo po sa ngayon, tatlong klase ng calculator po. So yan ay magkakaiba yung kanilang function. So magkakaiba rin ang kanilang model. Ngayon ang advantage nila sa bawat isa, malalaman nyo po mamaya. So ipapakita ko rin po kung ano ang magiging advantage ng bawat isang yan sa paggamit natin. For example po, ito yung question na to. Find the zeros of P of x equals x cubed minus x squared minus 10x minus 8. Sa paggamit ng calculator, dapat hanapin natin yung word na EQN. So dito sa unang calculator, tatlong function lang ang lumabas. Samantala sa pangalawang calculator, mayroon tayong 6 na function. Pero mayroon EQN, number 3 siya. So pwede natin siya magamit. Samantala dito naman sa sunod, 8 functions, yung EQN naman number 5. So napaka-important. So dito sa susunod na papakita natin, ito pag trinis nyo yung EQN, yan ang lalabas. 1, 2, 3, 4. So nandiyan dyan ang iba't ibang klase ng equation. So titingnan nyo kung anong degree ang gagamitin nyo. So yun. Ganon din dito, the same naman. Mayroon tayong 1, 2, 3, 4. So yun ang pipindutin nyo sa calculator, yung number lang na nakalagay kung anong degree ng equation ang isosolve natin. So napaka-importante, alamin nyo. Ito po yung equation na pagpipilian natin. So doon sa question na ipinakita ko sa inyo kanina, so number 4 po ang gagamitin natin kasi third degree po siya. So ang gagamitin po natin itong calculator na pag pronounce nyo po yung EQN, yan po ang lalabas, ABCD. So sa ngayon, ito yung question nakasulat sa board natin. Find the zeros of P of x equals x cubed minus x squared minus 10x minus 8. So importante alamin natin yung numerical coefficient. 1 equals, next negative 1 equals, next is negative 10 equals, and the last one is
negative 8 equals. So yun ang mga i-encode natin dito sa calculator natin. Then press equals, so lalabas dyan x sub 1 equals 4. And then x sub 2 equals negative 1. And then x sub 3 equals negative 2. Kanina may pinakita ko sa inyong table. Pwede rin itong gamitin, yung table sa calculator. Press nyo lang yung number na beside doon. Then ito yung lalabas, f of x. So ito ay function ng polynomial. Okay? Equals ito sa p of x na gagamit. So dito makikita nyo yung f of x. Sa calculator kasi ang naka-install na symbol ng polynomial function is f of x. So we can use other symbol like p of x, h of x, or g of x. So sa calculator ito lang talaga yung naka-install. So i-try natin yung kaninang example. So nakita nyo, i-press nyo yung alpha, may makikita kayo sa calculator. Then dito hanapin nyo yung x. Yan, nasa may close parenthesis. So para maka-ano kayo dyan ng variable. So tingnan nyo. So yun, we have now x. Then alam nyo naman siguro kung paano gamitin yung exponent. So may dalawa tayo. Pag more than 2, yun ang i-press nyo. So i-encode nyo na lang yung degree na 3. So yan, lumabas na. Then i-move nyo yung cursor para sa back to normal siya. Then again, use the operation here, minus. So press nyo yun. And then balik kayo doon sa alpha. Yan, press nyo ulit yan. And then punta kayo doon sa x. Yung nasa taas yan, may pulang yan, capital letter x na yan. And then squared, yan. So pindutin nyo lang yan. And then next, the operation. Pindut kayo sa operation. Yan. Minus, then the number 10. Then alpha again. Then x. Yan. Hanapin nyo yung x na nakapula. Yan. And then the last one is the constant. So pindutin nyo lang, minus. And then press the number also. So yon. Ngayon, pag nakompleto nyo na yon, yan na, nakikita nyo naman sa calculator, f of x equals yung given polynomials kanina. So press lang kayo ng equals, ang lalabas dyan is start. So may nakalagay start 1, but i-base nyo yung start nyo doon sa constant term. Okay? So yung constant term kanina is negative 8. So start kayo ng negative 8. So by the way, palagi kayo mag-i-start dito sa negative numbers. Okay? So negative 8 equals ulit. And then, end. So i-end nyo sa positive number. So positive 8 equals. Then step number 1, equals nyo ulit, lalabas na yung table. So paano kukunin ang sagot? Malalaman nyo ang sagot doon. May columns tayo, 3 columns yan. Yung number, x, then f of x. So doon sa f of x, titingnan nyo yung sagot na 0. So yung may sagot na 0 is negative 2. So that is one of the zeros of the function. So x equals negative 2. Then scroll down nyo ulit. May another is negative 1. So another 0 of the function. Okay, then check nyo ulit, scroll down nyo. So mayroon pa tayong x equals 4. So may nakuha kayong tatlong sagot using the table. So nakita nyo naman kung gaano kadali if you are going to use this calculator. So yon. Yan ang paggamit ng table. Alternative ito sa EQN. Pag hindi kaya ni EQN equation, so use the table to find the zeros of the function. Then pwede rin itong gamitin pag nag-solve kayo ng quadratic equations. So dito, x sub 1 equals 4. Sinulat na natin sa board. Yan yung kaninang sagot na nakita natin doon sa calculator. X sub 2 equals negative 1. Then x sub 3 equals negative 2. So yun po ang sagot. So paglagay ng conclusion, of course, maglalagay tayo ng conclusion. Therefore, the zeros of x cubed minus x squared minus 10x minus 8 are 4, negative 1, and negative 2. So yun po.
So yun ang question natin, one of the example. Find the zeros of p of x equals x cubed minus x squared minus 10x minus 8. So hindi na tayo gagamit ng synthetic division. So napakadali na gamitin natin ang scientific calculator natin. So yung recommended kong calculator, FX991 ES+. So mabuhay po kayong lahat. Salamat sa inyong pakikinig.